na kung anong gagawin mo sa kay Toto Kausing. Sabi ni isang bala ka lang, Toto Kausing. O, Mr. Lito Lapid, abangan mo po ang kaso na grave threats. Ha? Ito ang Istorya Pinas. Kakasuhan na ng grave threat si Senador Lito Lapid alias Leon Guerrero na di umano dinahatiin ng bala para kay Toto Kausing. Grabe ka talaga, Leon Guerrero. Pinapubliko mo pa ang plano mo na ligpitin si Engineer Toto Kausing. Matapos isiniwalat ni Toto Kausing ang lahat ng baho si Senador Lito Lapid sa pagkasangkot nito sa iligal na operasyon ng Pogo sa bayan ng Porac, Pampanga. Ayon pa kay Toto Kausing, hindi ito natatakot sa plano ni Leon Guerrero na pagpaligpit sa kanya. Sabi pa ng isang netizen na nababahala na ito sa kaligtasan ni Toto Kausing dahil baka pareho itong ng kalalagyan ni Percy Lapid na pinagurgur. Isa si Lito Lapid sa binanata ni Percy Lapid sa kanyang Lapid Fire na pagsiwalat ng katiwalian sa lahar na ginawang quarry. Patuloy ang paglilinis ni Senador Lito Lapid sa kanyang pangalan na naghamon pa ito sa Senado na kung sakali mapatunayan ang kanyang pagkakasangkot sa illegal na Pogo, handa itong mag-resign sa kanyang pagkasenador. Bot-bot na Leon. Kaya dahil sa trending ng kontrobersya na ito, maani ito ng mga negatibong komento sa ating mga madlang netizen. Tumahimik ka Lito, mandurugas ka pala, wala kang awa pati mga magsasaka. Mahirap ninakawan mo pa imbis na tulungan mo sila. Kaupang ng api, anong klase kang tao na timpa ng kalooban mo, ang pinakakain mo sa pamilya mo ay galing sa nakaw mo. Dapat yan, kasuhan yan si Lapid. Totoo naman, Attorney Kausing. Akala ko hindi na siya senador. Bihira lang to makikita sa Senado. Ganyan na pala ang banta ng isang senador harapan sa publiko. Wow, sana all. Questionable kasi ang biglang yaman mo, Mr. Lapid. Tama lang ang sinabi ni Percy Lapid nung siya ay nabubuhay pa. Akala ko mabait si Lito Lapid, pero corruption pala. Dapat mag-resign na. Pero hindi na mananalo sa darating na eleksyon. Nagpapahalata naman si Lito Lapid na siya ang nagpatumba kay Percy Lapid. Ha? So, ganun dapat ang tanong. Hindi yung tanong na sagot ng oo, hindi. Mali yan. Tanong nyo sa mga abogado. Ha? Mali yan. So, ngayon, kung ang ganun ang tanong, nagpapahalata lamang si Lito Lapid na nasasaktan siya. So, ngayon, ang tanong naman dito ngayon, ano ba Lito Lapid? Bakit ka nagagalaiti? Unang-una, ang iyong track record, sabi ni Percy Lapid, ang pagbabasihan ng pagboto ng tao ay track record, hindi basura ng track. Si Lito Lapid, ang basura ng track niya ay ganito. Ni minsan, tinira siya sa tinatawag na lahar quarry scam na kung saan 1 billion ang kinita niya dyan sa loob ng 3 term niya na bilang gobernador ng Pampanga. Ang kinita dyan ay 1 bilyong piso. So, kahit na Father Panlilio, Ed Panlilio, na nanalong gobernador at pinakita ni Father Ed Panlilio na sa isang araw lamang nung si Father Panlilio ang gobernador, 1 milyon ang kinita ng lalawigan ng Pampanga sa mga lahar na quarry. Pero nung si Lito Lapid, ang kinita ng quarry sa Pampanga, sa lalawigan ay 30 milyon sa loob ng 1 taon. Anong klase? So, ibig sabihin, i-divide mo sa mahigit 1 milyon lamang sa 1 buwan. Pero ang mahigit 1 milyon ni Ed Panlilio na siyang gobernador sa loob ng 1 araw lamang. So, ibig sabihin dyan pa lang, nag-plunder ka na, Mr. Lito Lapid. Yan po ang basura ng track mo. Tagbabasihan na hindi ka dapat iboto ng Kapampangan, hindi ka dapat iboto ng mga mamamayang Pilipino. Okay? Next, noong 1995, binili mo pa ang lupa sa PhilInvest 1 diyan sa Batasan Hills. Ang pinagbilhan mo ay si Roberto M. Solon na kinasuhan ng plunder na bata ni Proseso Harasa Alcala ng Quezon Province. So ang kinita at ipinangalan sa kanyang kabit at binili naman ni Marisa Tadeo Lapid at ni Lapid at kinatalo pa nila yung kanilang broker. Nung makilala nila
ang babaeng pinagbabilhan at ang lalaki ay hindi na nila pinansin ng broker. Bagkos, direkta sila nagkipag-usap. Ganon katuso yung mag-asawang yan. So, ngayon, nung nabili na nila, kaagad-agad transaction, 1995 nyo binili. Saan ba nanggaling? Hindi ka pa senador noon, Mr. Lito Lapid. Gobernador ka pa lamang first term. Biro mo, 6 million ang binili na property sa panahon noong 1995, napakalaki. Saan mo kinuha yon? Di ba nanggaling yan sa Lahar Quarry, Mr. Lapid? Ipaliwanag mo yan. Tapos ang dami-dami mo pang binili ng mga lupa, mga property. Nandyan sa Angeles, bumili ka rin. Sa Purak lang, ang dami mo ng property yan, ang dami mong mansion dyan. Biro kapag sakahan, nagpa-interview ka pa kay Bernadette Simbrano. Ang laki ng sakahan mo, ang laki ng farm. Para ka rin si Alice Go, laki sa farm din. So ngayon, ikaw pala ay mahilig mag-farm, Mr. Lito Lapid, dapat alam mo yung ang problema ng mga sasaka na mga kapampangan na inagawan mo ng mga lupa. May pakialam ka ba doon, Mr. Lito Lapid? At by the way, ang mali na presumption mo, kasi ang problema sa iyo, hindi mo pinapakinggan na maigi. Sabi ko, isa ka sa may-ari dyan sa Pugo na mga lupa na ginagamit sa Pugo. Hindi ko sinabi niya sa buong 10 hektarya, ikaw may-ari. Sinabi ko, ikaw isa sa may-ari ng isa sa mga lupa dyan sa Pugo. Naintindihan mo? Dapat ganoon, maintindihan mo ng maigi. Ang problema kasi, hindi ka naman nakapag-aral. Binuto ka pa ng tao. So ngayon, paano na ngayon? Ang sweldo ng tao, parang ninakaw mo. Ang sweldo mo na halos 2 milyon isang buwan, kasama yung allowances, kasama ang paggagastusan. 2 milyon isang buwan, walang katumbas na trabaho. Kasi bulok ang utak mo, pasensya na. Talagang bulok ang utak mo, pasensya na talaga. Ngayon sasabihin mo na nagalit ka sa akin for the first time in history na nagalit ka sa isang kritiko laban sa iyo. Sa mga nag-criticize sa iyo sa Lahar, pati si Father Panlilio, hindi mo binantaan, hindi ka nagreklamo, tahimik ka lang. Kasi ang naniniwala ka sa kasabihan na no talk, no mistake. Less talk, less mistake. So kaya ginawa mo ngayon, lahat talk ka, lahat mistake. Ganun na nangyari sa iyo ngayon. Bihira ka na magsalita, mistake pa. So ngayon, ang gusto mo mangyari, nagyabang ka pa doon, nang tinanong ka ni Raimundo Dinisa na yon na hindi marunong magtanong, paano mo, ano na ang gidibad? Bira mo yung pagiging Leon Guerrero niya, naalala niyo yung pelikula niya na isang bala na tira, tapos nilagyan ng kutsilyo ang baril at binaril niya 2 kalaban niya, nahati yung bala, napatay yung 2 kalaban na natitira. Ang gusto, tinanong siya ni Raimundo Dinisa na kung anong gagawin mo sa kay Toto Kausing. Sabi niya, isang bala ka lang, Toto Kausing. Pabiro man yan o hindi, yan ay pananakot. Wala kang pinag-iba sa amo mo na si Duterte. Gayon, tinatraidor mo si Duterte, diyan ka na naman kay Bongbong Marcos. Katraidor talaga, gusto mo pera lang talaga. So kaya, umaapila ako sa mga kakampings at lahat ng hindi rin kakamping, pero yung makatarungan ay ipagdasal nyo lang ako na hindi ako mahagip ng bala na hatiin ni Lito Lapid sa kanyang sa pamamagitan ng kutsilyo, ilalagay sa kanyang baril. So Mr. Lito Lapid, abangan mo po ang kaso na grave threats, Kasi gusto mo ako ipapatay. Abangan mo ang kaso, isasampa ko sa grave threats. At saka sa pagsasabi mo na ako ay may 9 na libel cases na hindi naman ito 6 na warrant of arrest, asahan mo, antayin mo ang kaso ko na cyber libel. At isasampa ko yan kung saan ako ngayon. Kasi dito ako nadadamage. Kailangan papupuntahin kita sa lugar ko kung saan ako. Pero ang kaso mo, sinampa mo sa NBI, ang problema sa iyo, Mr. Lapid,
ikakaso mo sa akin, cyber libel. Ang problema, bakit mo doon sinampa sa anti-fraud ng NBI? Ang opisina ng anti-fraud sa NBI ay para sa mga scammer. Yung hepe ng anti-fraud ng NBI, bantay ka. Pag ikaw makatanggap ako na sabi na galing sa'yo, kakasuhan kita, ipapatanggal kita sa NBI sapagkat hindi mo yan teritoryo. Pinapakialaman mo ang kaso na hindi mo teritoryo. Ibigay mo sa hepe ng NBI Cybercrime Division na si Attorney Jaime Lotok. So, yan dapat ang gagawin mo. Ha? Tinuturuan pa kita, Mr. Lito Lapid, kung kanino mo isampa. Doon kay Director ng Head o Chief ng NBI Cybercrime Division na si Attorney Jeremy Lotok. Okay? Taga-Samar yan. Waray-waray yan. Matapang yan. So, ngayon, ang isa pang sasabihin ko sa Mr. Yung ginawa mo, kakasuhan kita sa ombudsman kasi may kasalanan ka. Bakit? Mr. Lito Lapid, kakasuhan kita sa Office of the Ombudsman ng grave misconduct. Bakit po? Kasi senador ka. Isa lang ang pwede mo sweldohan. At bakit ka pa nag-aaktor bilang pinuno sa Batang Quiapo? Bawal yan. Ikaw senador. Kaya gaton din, pati si Bong Revilla, bawal din yan. Magpulis na matulis. Walang matinik na pulis kaysa matulis na misis. Ano ba? Tama ba nun? Walang matulis na pulis sa matinik na misis. Mga ginagawa ninyo, bawal yun. Double compensation violation yun. Ano ba kayo? Ang problema kasi mga senador na mga bobo ay hindi alam kung anong tama, anong hindi tama. Yan ang problema sa inyo. Nagpipilit kayo sarili, hindi ba kayo nahiya na wala kayong alam? Anak ng waiting. Tapos, mayroon pa conflict of interest yan. Dapat ang oras mo ay nakatutok sa trabahong Senado tapos nagkipag-shooting-shooting ka pa. Naintindihan pa ninyo yan na mali yan? Mag-antay nyo na ang kaso ko sa Office of the Ombudsman. Hiwalay pa na kaso yan. Magkaso-kasuhan lamang tayo, Mr. Lapid. Huwag na yung baril-barilan na tatakutin mo ako, isang bala lang ako. Ay baka sa pelikula ka lang magaling, bumaril. Pero sa totoong buhay, baka hindi mo ko matamaan. Kaya hindi lang isang bala, kahit 10 bala, hindi mo ko matamaan. Mind you, bakit hindi mo ko matamaan? Siyempre, hindi mo ko mapapakita sa'yo. Ha? Kaya, Mr. Lito Lapid, pinananawagan ko sa lahat ng mga tao na nananawagan, lahat ng tao na gusto yung katarungan at mapayapang pamamaraan sa pagharap sa lahat ng mga isyu na ipagdasal ninyo na ang aking kaligtasan na hindi kami magpanagpo ni Lito Lapid at ng kanyang mga killer. Ha? Ipagdasal nyo rin at darasal din ako na hindi rin ako matatagpuan ng mga tao ng mga killer ni Alice Go. Kagaya sa mga killer ni Mayor Dong Kalugay, Lisildo Dong Kalugay, ng mayor ng Sual, Pangasinan, na kung saan umutang daw siya ng mahigit 1 bilyon gamit ang pangalan at ang kikitain ng bayan mula sa 2 power plant sa Sual, Pangasinan at ginarantiyan niya at babayaran ng Sual, Pangasinan ng buwan-buwan. Ang perang kinuha ay inilagak niya bilang kapital sa Pogo. Ano ba kayo? Hindi na ba kayo naawa sa tao? Yung mga kamag-anak ko na sa Pangasinan, niluluko ninyo. Mga kamag-anak sa Pangasinan dyan, huwag nyo nang iboto yan si Kuan na yan. Si Sual, Pangasinan na mayor na yan. Dapat, nalaman ko na kalaban siya pala ni ng anak ni dating Congressman Arthur Celeste. Kailangan, mas maganda pa iboto nyo sa mga Kuan, ang kandidato na ang Kuan niya, ang anak ni Mr. Arthur Celeste. Hindi ko alam ang pangalan. Sa susunod na eleksyon, ibasura nyo na lahat ng mga yan. So, siguro, wala na muna ako sasabihin. Hanggang dyan na lang muna. At ang akin na sabihin ay, pagdasal na natin sa ating may kapal, tulungan nyo lang ako at ako po ay magiging instrumento ng paghahanap ng katarungan at pagsisiwalat ng lahat ng kabulong natin makikita rin. Okay? Kung magsisenador pa ako,
Mas lalo pa ako magiging matapang sa pagsisiwalat ng lahat ng kabulukan, pagnanakaw, pati kapwa ko senador kung manalo ako, ay gagawin ko. Araw-araw po ako magla-live para maisigaw ko sa inyo at maisasabi ko sa inyo kung sino ang mga kapwa senador na nakikipaglaro sa mga nanakaw, na nakikipaglaro sa mga negosyante na mga abusado. Ha? Kaya akin lang dito ngayon, ako, so ang akin na pangako sa inyo, mag-ingat ako na hindi ako madadali para patuloy ang aking pagsisiwalat. So, magandang gabi! Dito Lapid!